gospel of Christ, I'm not ashamed, for it's the power of God to save. By grace through faith, and faith alone. All time, and nature. If we believe the gospel, eternal life, he'll give to you. Kingdoms come and go, but they don't last. Before you know, the future is bright. We walk through life as though it will not end. Just remember times will come. The Bible says that God was in Christ, reconciling the world to himself, not carrying our sin against him. He gave Christ to those sins. He sent for us, that we might be made right. Amen. Muli, isang mapagpalang araw po sa ating lahat at ipagpamumanhin mga kapatid dahil na sa ating isa ating muna ng ating ipagpaliban ng ating paksa sa ating pag-aaral sa aklat ng mga gawa. No? Patuloy kong binubuo ang susunod na serye sa paksang ito. Naniniwala akong alam ninyo that this transition period in the book of Acts ay isa sa mga mahirap na talakayin sa bahagi nito ng ating Biblia. So ito ang pinakamaraming issue sa panahon natin ngayon, sa panahon ng maraming Kristiyano. So bigyan pa ninyo ako ng ilang araw kapatid at ating babalikan itong ating naputol na serye. So nais ko kasi sinisikap ko kasi itong gawin ang paksang ito na into a one nutshell. Sisikapin kong gawin ito upang magkaroon tayo ng isang bird's eye view of the entire book of Acts. So, pansamantala, atin munang tatalakayin ngayong araw na ito ang isang paksa tungkol sa pagbabalik ni Jesus at ang makakasama niyang maghahari for 1,000 years. Binigyan ko ng pansin ng paksang ito dahil maraming naniniwala that the body of Christ ay kasama sa 1,000 taong paghahari ni Kristo. So, during his millennial kingdom. So, ito yung nagtulak sa akin upang ating balikan. Ito ang ating tatalakayin. Sapagkat maraming naniniwala na ang kanilang position about the reigning of Jesus Christ ay kasama yung body of Christ. So, sisikapin nating suriin ang claim na ito ayon na rin sa salita ng Diyos. So, dahil ayon sa kanilang paniniwala, some Christians, sa kanilang sa kanyang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, kasama niya ang lahat ng kanyang mga banal or saints ayon sa talatang 1 Thessalonians chapter 3 verse 13. So, aking munang basahin ito sa inyo. At ang sabi sa verse 13, to the end ye may establish your hearts unblameable in holiness before God. And then sabi niya rito, even our Father at the coming of our Lord Jesus Christ
with all His saints. So, atin itong susuriin ang sinasabi ng Biblia, no? At kung sino ang mga santo na ito, no? Na nabanggit sa talatang ito. So, ito ang kanilang isang claim, no? So, na ang body of Christ ay kasama ng ating Panginoong Yesus sa kanyang pagbabalik at kasama silang maghahari, no? So, the word saints is 96 times mentioned, no? In the scriptures. So, ang salitang ito ay kauna-unahang nabanggit, no? Sa Deuteronomy chapter 33 verse 2. So, muli kung meron kayong Biblia, tignan ninyo ang inyong mga Biblia at basahin natin itong ating mga talata na ating binabasa, no? So, in Deuteronomy chapter 33 verse 2, and he said, the Lord came from Sinai, no? And rose up from Seir unto them. He shined forth from Mount Paran, and he came with 10,000 of saints from his right hand when a pyre law for them. Tandaan natin, no? Ang katawan ni Kristo ay isang entity, no? Na itinago ng Diyos at walang sino mang propeta ang nakakita nito sapagkat ito ay isang misteryo. Remember that, dahil ito yung ating mga sa una pang ating paksa ay atin na itong tinatalakay, no? So sa talatang ito, ipinakikilala na ang mga saints na kasama ng Diyos ay mga angels, no? Ito ay mga anghel. Ito ay may kaugnayan sa Jude chapter 1 verses 14 to 15. So titignan natin itong kasama ni Jesus about o tungkol sa mga saints, no? So, in Jude chapter 1 verses 14 to 15, verse 14, and Enoch also, the seventh from Adam, no, prophesied of this, saying, sabi niya, behold, the Lord cometh with 10,000 of His saints. So marami, no? So thousands of His saints. Hindi niya sinabi kung many thousands, no? Take note, hindi niya sinabi na ang kasama niya ay ang body of Christ, no? So ating titignan ito sa mga susunod na talata, no, to confirm the saints are angels, no? Titingnan natin, no? So, in verse 15, to execute judgment. Ano bang gagawin? To execute judgment upon all, no? And to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds. So, mayroong judgment dun sa kanilang pagdating, no? Which they have ungodly committed, no? And of all their hard speeches, which ungodly sinners have spoken against Him. Ang mga talatang ito ay tumutukoy sa ikalawang pagdating ni Jesus sa lupa. So, ngayon, bakit sa talatang 14, no, ang mga saints dito ay hindi ang body of Christ? Bakit sa kanila, ang saints, ito yung mga santo na kasama ng ating Panginoong Yesus, no? So, bakit hindi ito ang body of Christ? So, sa talatang ating nabasa, dahil sa Matthew chapter 16 verse 27, ang sabi niya, take note, no? Take note. For the Son of Man shall come in the glory of His Father, no? With His angels, no? Kasama niya ang kanyang mga anghel, no? Pagdating ng ating Panginoong Jesus in His second coming, no? And then He shall reward every man according to his works. So magkakaroon ng rewarding, no? During sa time na pagdating ni Jesus in His second coming, kasama yung mga angels, no? And then He shall reward every man according to his works. So ang Panginoong Jesus, siya ay hatol, no? Ayon batay sa kanilang mga gawa. So, ito ang panahon bago pumasok sa millennial kingdom. Tandaan natin yan, no? Magkakaroon ng judgment, no? And rewarding batay sa kanilang ginawa during the tribulation period. Take note. Ang basehan ng kanilang paghatol ng ating Panginoong Yesus, those people who entered in the kingdom program, in the millennial kingdom,
base sa 7 years tribulation na kanilang ginawa, no, sa kanilang paghihirap, no. Posibleng that time it's a matter of death, no, dahil ang buhay noon, kung hindi ka mamamatay o kung kay Kristo o mamamatay ka, no. So alam natin ang rapture is a secret appearing, no. It is a secret appearing na, at alam natin when Jesus Christ shall return in His glory, it is not a secret appearing, no. Tandaan natin 'yon, no. So kapag dumating siya kasama ng mga angels, kanya itong gagantimpalaan, no, ayon sa kanilang mga gawa, no. Naulit itong sinabi sa Matthew chapter 25 verse 31. So in Matthew chapter 25 verse 31, when the Son of Man shall come in His glory. So tingnan natin ito, no. Pagdating ng ating Panginoong Yesus, tumutukoy ito sa ating Panginoong Yesus. Pagdating niya, He shall come in His glory. So ibig sabihin ng in His glory, pagka siya ay uupo na, no, during the millennial kingdom as a king, no, and all the holy angels, kasama niya yung mga banal na anghel, no. Then with Him, sabi niya, then shall He sit upon the throne of His glory. Wala itong yung throne na ito referring to the millennial kingdom. Tandaan natin yun. Ang sinabi ng talatang ito ay inulit ni Pablo sa kanyang sulat. So even Apostle Paul, inulit niya ito sa 2 Thessalonica o 2 Thessalonians chapter 1 verse 7, no? So basahin ko sa inyo in 2 Thessalonians chapter 1 verse 7. And to you who are troubled, rest with us when the Lord Jesus shall be revealed from heaven, no? Babalik siyang muli, no? This is not rapture. This is the second coming, no? Na maghahari na siya sa 1,000 years. Revealed from heaven with His mighty angels. So, maraming talata sa Biblia na ang pagbabalik ni Jesus, ang kasama niya ay mga angels, no? At never na-mention yung kanyang pagbabalik, kasama niya ang body of Christ, no? Never, no? In the entire scripture from Genesis to Revelation, no? Now, ito rin ang sinasabi sa aklat ng mga pahayag in Revelation, ano? So, tignan natin, ano, yung sa verse 19, Christ returns on a white horse. Babalik siya na siya ay nakasakay sa isang puting kabayo, not with the body of Christ, no? Hindi niya kasama ang body of Christ, but with His mighty angels. No? Ang angels lagi ang kanyang binabanggit ang Biblia sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Ang ating pinag-uusapan dito kung sino ang kasama ni Jesus sa kanyang pagbabalik, no? Pagkatapos ng 7 taong paghihirap, no? 7 years tribulation, ano? Ito yung 6th o 70th week, no? Para sa chastisement of Israel, ano? Ngayon, maraming naniniwala sa atin today, sa panahon natin, ang kasama ni Jesus sa kanyang pagbabalik ay ang body of Christ. No? Ang body of Christ. Pero hindi natin makita yan in Scripture. Ang actual na sinabi niyang kasama, actual, pag sinabi natin actual, what the Scripture say it. No? Kung ano ba yung makikita natin on the page of your Scripture, ang kasama niya ay ang mga angels, ano? At ang mga anghel na ito ay tinawag din saints, santo, no? O, sa Tagalog santo, mga saints, no? In 1 Thessalonians chapter 3 verse 13. So, isang talata na kanilang kiniklaim, ano? So, ang sabi niya rito, to the end He may establish your hearts. 1 Thessalonians chapter 3 verse 13. Unblameable in holiness before God, no? Even our Father at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. With all His saints, no? Now, there is no rapture sa dalawang sulat na ito ni Pablo, no? Dito mayroon akong message before about misinterpreting about 1 and 2 Thessalonians
na iyon ay second coming. No, that's not, rapture, no? Walang rapture doon, ano? But that is a second coming. Dahil ang konteksto sa dalawang sulat na ito ay ang muling pagbabalik ni Jesus after the 7 years tribulation. Tapos na yung tribulation, yung sulat ni Apostol Pablo sa 1st and 2nd Thessalonians, no? Ang kanilang konteksto doon is about the second coming of our Lord Jesus Christ, no? Ready to mag-reign ng ating Panginoong Jesus. Now, tandaan, ang kauna-unahang sulat ni Pablo sa kanyang mga sulat, ito yung kauna-unahang sulat, no? Na ito ang kanyang mga sulat ay ang 1st and 2nd Thessalonians, no? Ito yung kauna-unahang sulat. So, ito ang panahon na naganap ang isang transition period sa pagitan ng kingdom and mystery program. So, ito ang ating pag-aaral na ito, something yung medyo binalikan lang natin ng konti, na yung kingdom at saka yung mystery program, ito yung transition period, no? Yung 1st and 2nd Thessalonians, no? Naisulat ang dalawang yon. So, ngayon, ang kasalukuyang panahon sa mga araw na iyon, prevailing condition that time, no? Ang mystery program, yung mystery program, not yet revealed to Paul. Ano bang ibig sabihin nun? Sa panahon na yon, nung may sulat ni Apostol Pablo yung dalawang epistles na yon, ang mystery program ay wala pa, hindi pa na-revealed kay Paul. Now, maraming mga mananampalataya na inaangkin ang mga saints sa talatang ito ay ang body of Christ. Yung nabasa natin kanina, no? Subalit ito ay haka-haka lamang, no? Haka-haka. Pag ibig sabihin natin ng haka-haka, there is no proof, no? Na yung mga saints na yon, ito yung mga angels. No, walang sinasabi. Hindi rin ang body of Christ, no? I mean, yun ang angels, pero hindi yung body of Christ. Sorry, no? Katulad ng ating mga nabasang mga talata na may kahugnayan sa ikalawang pagbabalik ni Jesus, ang kanyang mga kasama ay ang mga angels, no? Matthew 16, verse 27, Matthew 25, verse 31, nabasa na natin kanina, no? And 2 Thessalonians chapter 1, verse 7, ang kanyang mga kasama ay angels, no? Never na minention yung body of Christ, no? Walang makikita sa banal na kasulatan sa muling pagbabalik ni Jesus, tandaan, ang kanyang makakasama ay ang body of Christ. Wala, no? Angels ang binabanggit ng banal na kasulatan. In Daniel chapter 8, verse 13, Then I heard one saint speaking, and another saint said unto the certain saint which spake, How long shall be the vision concerning the daily sacrifice, no? And the transgressions of desolations, no? Ito ang tumutukoy dito yung 7 years tribulation, ano? Ang mga angels ay walang alam. Tandaan natin, walang alam sa mga propesiya. Nag-uusap at nagtatanong ang isa sa isa, no? Sa isa't isa, no? At ang isa dito ay si Gabriel, no? Kung iyong isi-search, no? Sabi niya, to give both the sanctuary and the host to be trodden. Ayon sa verse ito, no? To be trodden underfoot. So, nag-uusap ang dalawang angel kung hanggang kailan ang vision, no? Na ito. At sumagot ang isang angel, no? Ang sagot niya, verse 14. And he said unto me, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed, no? 15. And it came to pass when even I, Daniel, sabi niya, had seen the vision. Nung nakita ni Daniel yung vision and sought for the meaning. Then, behold, there stood before me as the appearance of a man. Pag sinabi niyang as appearance of a man, yung angel as an appearance of a man, yung angel na yun ay hindi tao, no? Inahintulad lamang, no? So, hindi to tao, lahat ng mga angel sa Biblia is as the appearance of a man, no? Not a woman, no? Now, sino ba itong certain angels na ito? Sino ba itong certain angel na ito? Verse 16, And I heard a man's voice between the banks of Ulai, no?
which called and said, Gabriel, make this man to understand the vision. Sabi niya, the name of this angel is Gabriel, the messenger of God. Now, in verse 16, and I heard a man's voice between the banks of Ulai, which called and said, Gabriel, make this man to understand the vision. Verse 17, so he came near where I stood. And when he came, I was afraid, and fell upon my face. But he said unto me, understand, O son of man, sabi niya, for at the time of the end shall be the vision. Ang nais ko lang makita dito, just read all the verses na ating binasa, pag inyong napanood dito, At ang nais ko lang makita dito, or emphasize, sa mga talata that an angel refer to a saints. Dito, sa ating mga binasa. So nakita natin sa Biblia, hindi lamang iisang grupo ang tinawag na mga santo o mga saints, Hindi lang grupo, Mayroon isang grupo, Mayroon tayong mga angels, they called also saints, In the Old Testament, yung mga kadokman, tinawag din silang mga saints, yung mga little flock, yung mga munting kawan, Ito yung mga yung munting kawan na ito yung mga nanampalataya na little flock sa ating Panginoong Yesus. They were called also as saints, Tayong mga nabubuhay in this dispensation of grace na naging bahagi ng katawan ni Kristo ay tinawag ding mga saints. Tinawag din tayong mga saints, Sa panahon ng kapighatian or 7 years tribulation, tandaan, mayroong mga taong yumakap sa gospel of the kingdom, ay tinawag din silang mga tribulation saints. Now, in Revelation chapter 13 verse 7, and it was given unto him to make war with the saints and to overcome them, and power was given him over all kindreds, and tongues and nations. So, basahin ko lang muna ito, Revelation chapter 14, verse 12. Here is the patience of the saints. Here are they keep the commandments of God. Actually, itong punto na ito, it is during the 7 years tribulation, and the faith of Jesus, Ito yung mga taong nagkaroon ng pagtitiis, even unto death, sabi niya, here they are, they that keep the commandments of God and the faith of Jesus, Ito ang dealing ng Diyos sa mga tao sa panahong yon during the tribulation period, Ito ang dealing ng Diyos sa kanila is faith plus war. Parang in the old time, ito yung nais ng Diyos sa bansang Israel, yung kautusan at dapat nilang gawin. That's all, Now, actually, ito ang programa sa bansang Israel, as I told, na na-postpone, Na-postpone ito nang sila ay mahulog dahil sa kanilang paglapastangan sa Holy Spirit, and they killed also Stephen. Then doon nahulog ang bansang Israel. Now, ang programa sa bansang Israel that time, ito ay natigil, na-postpone, So, pagka kinuha na ng Panginoong Yesus itong body of his body, yung body of Christ, magpapatuloy ulit yung programa ng Diyos sa bansang Israel na na-postpone. They will again under the law, They will preach the kingdom program, Di ba nangaral si John the Baptist, and then ang ating Panginoong Yesus and all his disciples, The kingdom, yung para sa kingdom, So, in Revelation 18 chapter 24, verse 24, and in her was found the blood of prophets, and of saints, and of all the who were slain upon the earth, Ito ang mga tribulation saints. So makikita natin sa bawat bahagi ng panahon, in every dispensation, sa iyong Biblia, ay mayroong mga saints na binigyan ng mensahe, ng Diyos sa isang tiyak na panahon. There is a message, sa mga bawat panahon,
bilang isang santo or saints, sila ay hiniwalay ng Diyos for a specific purpose. Lahat tayo, ang ibig sabihin ng actually, ang saints, they are holy, no? Pinili ng Diyos at hiniwalay, no? So, bilang isang santo or saint, sila ay hiniwalay ng Diyos for a specific purpose, no, of God's program, no. Tandaan natin, God's administration in every dispensation, meron siyang ibang dealing ng Diyos sa tao in every dispensation, no. So, now, lahat ng sumampalataya sa ebanghelyo ng kaligtasan nowadays, in this present time, today, that Christ died, buried, and siya ay muling nabuhay on the third day, after na ikaw ay sumampalataya o kung sino man, sino mang sumampalataya sa tao sa ating Panginoong Yesus, I mean ang sumampalatayang sa ginawa ng ating Panginoong Yesus, ito ang siya ay naging bahagi ng kanyang katawan, So ang kaligtasan ito, ito yung gospel ng kaligtasan sa present time, no? Yung death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. At kung ikaw, you claim that you are complete in Christ, no? Kung ikaw ay tayo, kung sumampalataya sa Panginoon, we claim, no, that we are complete in Christ and accepted in the beloved. Tayo ay tinanggap ng ating Panginoong Yesus once and for all, wala nang walang hinihingi ang ating pagtanggap sa atin, kundi ang ating pananampalataya lamang sa ginawa ng ating Panginoong Yesus, no? Kaya tayo ay naging accepted in the beloved, Whereas in other dispensation under the law, kailangan nilang gawin, to be righteous in the sight of God, So kaya nga si Cornelio in Acts chapter 10, makikita ninyo, he need to be kinakailangan maging worthy siya sa kanyang buhay, in order to be accepted in the beloved. So basahin niyo yung Acts chapter 10, makikita ninyo si Cornelio and his family maging ang kanyang hangkan, sa kailangan nilang maging worthy sa ating Panginoon, So sabi niya rito, tayo ay tinanggap sa ating Panginoon, and ikaw ay naging bahagi sa katawan ng ating Panginoong Yesus. At ikaw ay tinawag ding saints. We are all saints, Isa pang katuruan tungkol sa paghahari na ni Kristo kasama ang body of Christ ay ang mga susunod na talata, So nakita natin na yung mga saints na yon, they are angels, in the previous ating natalakay, walang sinasabi ang banal na kasulatan that the body of Christ ay kasama niyang babalik, Ang sinasabi lang niya rito, ang bumabalik, yung mga angels directly. Actually, iyon ang kanyang sinabi, o yun ang nakasulat sa banal na kasulatan. Never na makikita natin that the body of Christ, kasama ng ating Panginoong Yesus, na babalik sa lupa, Sinabi niya yung saints, but they are all angels. Maraming proof na 3 times in the scriptures, hindi lamang 3 beses, na ang kasama niya ay mga angels. And all his angels, thousands of saints, So, in 2 Timothy chapter 2, verse 7 to 13, nating basahin ito, Verse 7, ito ang claim din that yung mga ibang mananampalataya nowadays, they claim that the body of Christ ay kasamang maghahari ng ating Panginoong Yesus. In 2 Timothy chapter 2, verse 7 to 13, ito rin ang kanilang pinanghahawakan. Anyway, let us read and suriin natin. In verse 7, consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things. Napakahalaga talaga. Ito lagi kong ginagamit ito to share the Word of God. Napakahalaga na maunawaan ng bawat mananampalataya na ang sinasabi sa talatang 7, sa talatang 7, kailangan nating isaalang-alang ang sinasabi ni Pablo. Yung sinasabi niya, at ibibigay sa iyo ng Panginoon ang pangunawa, sa lahat ng bagay ayon sa salita ng Diyos.
Ang iba hindi nila kumbaga, hindi nila ito iniintindi, ano? So, kung hindi mo isasaalang-alang si Pablo at iniisip mo ang lahat ng salita ng Diyos ay nauukol para sa iyo at sa akin at hindi alintana kung para kanino ito, no? O kung kanino ito isinulat at ipinapalagay kung ano ang umiiral na mga kondisyon noon, no? Kung hindi natin kung hindi natin ito tinitingnan kung ano ba yung mga pangyayari sa panahon na yon, bakit na isulat yung mga salita na yon, no? At hindi mo isinasaalang-alang si Pablo bilang apostol sa mga hentil. Merong mga mananampalataya hindi matanggap si Apostol Pablo, no? Bakit? Kasi ang kanyang turo is against their set of doctrines. Kaya hindi nila ipinapangaral ang tungkol sa mga sinasabi ni Apostol Pablo, no? So, tandaan din natin, if you have no dispensational understanding, nahihirapan tayong pag-aaralan o aralin yung sinasabi ni Pablo, no? Mahirap nating intindihin, ano? Ayon sa talata, hindi ka magkakaroon ng pangunawa, no, sa lahat ng bagay sa salita ng Diyos if you not consider, no, ang sinabi ni Pablo. In verse 8, no, saan ba tayo? Nasa 2 Timothy chapter 2, verse 7 to 13. Now, in verse 8, excuse me, remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead, no? According to my gospel, no? According to my gospel. Sa talatang 8, may sinasabi si Apostol Pablo na kanyang ebanghelyo, no? According to my gospel, no? At ito ay ang binanggit sa Acts chapter 20, verse 24. So, tinawag niya itong ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. By the way, sa bagong pagsali, no, iniwan ko muna itong ating final topic, no, o yung ipinagpatuloy natin yung binubuo natin, ano. Inuulit ko lang, bigyan niyo akong panahon about the transition period in the book of Acts. So, ginagawa natin into a one nutshell. At hindi na tayo mag-verse by verse. So, one of this day, itatapik ko, no, na yung buong Acts, no. Pero kukunin lang natin yung pinakabuod niya, no. So, ito yung binanggit ni Apostol Pablo in Acts chapter 20, verse 24 about my gospel, no. Tinawag niya itong ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, yung gospel of the grace of God. Now, walang bagay na makapagtitinag, ano, sa kanya, no, at hindi niya ibinilang ang kanyang sarili upang matapos ang kanyang kurso. Yun ang sabi niya ng talata, no, na may kagalakan, sabi niya, at ang ministeryo na kanyang tinanggap sa Panginoong Jesus. So si Pablo, merong siyang special na pagkatawag at merong minister na ang kanyang minister na ibinigay ng Diyos, ang ating Panginoong Jesus sa kanya, no? So ano 'yon? Na kanyang tinanggap sa Panginoong Jesus, upang ipatotohanan ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, no? 'Yun, ano? In verse 9, wherein I suffer trouble, no, as an evil doer, no, even unto bonds, no, but the word of God is not bound. So in verse 10, therefore I endure all things for the elect's sake, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. Ayon sa talata, si Pablo ay nagtitiis alang-alang sa mga hinirang, ano, upang matamo din nila ang kaligtasan na kay Kristo. So, na may walang hanggang kalwalhatihan, ang sabi ng talata. In verse 11, it is a faithful saying, for if we be dead with Him, sabi niya, we shall also live with Him. Ito ay isang tapat na pananalita, sabi niya, no? Sapagkat kung tayo ay mamamatay na kasama niya, tayo ay maninirahan, ano, na kasama din niya.
So, yun ang sinabi nung talata, no? In verse 12, ito yung pinaka-central ng claim na that they will reign with Christ, this body of Christ, no? If we suffer, we shall also reign with Him. Sabi niya, we shall reign with Him. If we deny Him, He also will deny us. Kung tayo ay magtitiis, tayo ay maghahari rin na kasama niya. Take note, meron akong isang topic about Timothy. Who is Timothy, no? Makikita natin, si Timothy is not part of the body of Christ, but it is part, of the kingdom program, no? Siya ay bahagi doon sa little flock, yung mga munting kawan na nampalataya sa ating Panginoong Yesus before He was died, no? Kung hindi pa siya namatay, no? So, sa talatang ito, marami ang umaangkin na sila ay, maraming umaangkin na si Kristo in His millennial kingdom, no? Dahil sila ay nagsisipagtiis sa kanilang pananampalataya, no? So, itong pangyayari na ito, itong bagay na nangyayari na ito ay isang prophetical, no? Na mangyayari sa during the 7 years, no? Dahil sila ay nagsisipagtiis sa kanilang pananampalataya, no? Ang pagtitiis na ito ay magaganap pa lamang, no? It will happen in future sa panahon ng kapighatian, no? Na pwedeng umabot, of course, ang sabi niya, hanggang sa kanilang kamatayan. Di ba? Sabi niya sa Matthew chapter 24 verse 13, ang sabi niya, ang mananatiling tapat hanggang wakas, sila ang maliligtas, di ba? So, it's a matter of death, no? Yung kanilang persecution, no? Sa mga talatang 9 to 13, tandaan natin, si Pablo ay dumaranas ng kabagabagan, no? I mean, naligalig siya sa mga nagawa niyang kasamaan, maging sa kanyang mga gapos, no? Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi nakatali, no? Kaya tiniis niyang lahat ng mga bagay, which means siguro dahil siya ay nakulong, si Pablo, at although sa that time hindi pa naman siya, ang sabi niya rito, hindi na nakatali, ano? Kaya tiniis niya ang lahat ng bagay, alang-alang sa mga hinirang, no? Upang sila ay makantam din ang kaligtasan na kay Kristo Jesus, na may walang hanggang kaluwalhatian, no? Napaka-popular, ano, ang talatang ito sa mga Kristiyano ngayon, ano? Ang 2 Timothy chapter 2 verse 12 ay tungkol sa paghahari kasama si Kristo. That is their point, no? Sa paghaharing kasama ni Kristo, marami ang umaangkin, no, na ang katawan ni Kristo ay kasama, no, ng Panginoong Yesus na maghahari ng 1,000 taon. Subalit ang pag-angkin na ito nila, no? Ang pag-angkin nila sila ay kasamang maghari ni Kristo ay hindi mapatunayan, no? Sa mga talatang ating nabasa or in any other verses in the entire scripture that the body of Christ nakasama silang maghari during ang ating Panginoong Yesus. Yung saints doon na sinasabi sa unang ating pinag-aralan, ito ay haka-haka lang. Wala itong proof that all that yung mga saints na yon, they are the body of Christ. Pero tinignan natin ang kasama ng Panginoong Yesus tuwing sa second coming is angels. Yun lang ang actual na binabanggit. Nothing else, no? So, now, saan ba natin mababasa sa salita ng Diyos na ang katawan ni Kristo ay kasama niyang maghahari? Oh, that is the question now, no? Walang ibang talatang nakasaad na tayo ay kasamang maghahari ni Kristo maliban lamang sa talatang 2 Timothy chapter 2 verse 12. Yun lang ang talata. But kung tayo ay magtitiis, tayo rin ay maghaharing kasama niya kung itatatwa siya, ay ikakaila rin niya tayo, no? Ang sinasabi sa talata, ang paghaharing kasama ni Kristo ay ano ba to? Ito ay resulta, no, ng 100% paghihirap, no, dahil sa iyong pagsunod. That will be happened
during the 7 years tribulation. Yun ang tinutukoy ng banal na kasulatan na yon. Sa mga kasalukuyang dispensational groups, ay mayroong pagkakabahabahagi, no? Sa talatang ito. Mayroong pagkakabahabahagi. Anyway, lagi natin sinasabi, that is their view, no? Point of view. So, hindi naman natin so, meron din silang mga pag-aaral. But, sa ating pag-aaral ngayon, ako ay tinitingnan ko, biblical, no? Yung comparing spiritual things with the spiritual and comparing scripture with the scriptures, no? So, tinitignan natin kung pwede nating patibayin yung ating claim nung tayo ba ay kasama sa pag-ahari ng ating Panginoong Hesus. So, never na makita ko yun, ano? So, Romans chapter 8, sa kasalukuyang dispensational groups, mayroong pagkakabahagi ka, no? Sa talatang ito. Isa pang patunay nila ay ginagawang isa ang talatang ito sa Romans chapter 8:17. Yun daw 2 Timothy chapter 2 verse 12 at ang Romans chapter 8 verse 17 ay parehas lang. Ito yung claim nila, no? So tingnan natin, ano. So hindi naman natin tayo ay nag-aaral, sila rin nag-aaral. So bilang isang estudyante ng banal na kasulatan, so kailangan natin talagang suriin ang bawat naririnig. Even ang aking binabahagi sa inyo, kinakailangan ninyo itong suriin. So, mayroon tayong mga personal na pag-aaral sa salita ng Diyos. Kaya nga, lagi kong binabanggit, tuwing tayo mag-aral, kinukuha natin yung mga talata at basahin, ano? Ngayon, kung hindi mo makukuha, so, kung interesado ka, siyempre, babalikan mo ulit yung ating tinapik, no? Ang ating pinag-aralan, ano? In Romans chapter 8, verse 17, ito ay pinaparehas, no? Basahin ko sa inyo ang Romans 8:17. And if children, then heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with Him, sabi niya. If so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. Yung kay Timothy, we shall reign with Him. If we suffer with Him, we shall suffer with Him. Dito naman, if so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. So, yun ang ipinaparehas. Reference nila yun, no? Ang tinutukoy sa ang talata ay ang mga tagapagmana sa Diyos, no? Mga kasamang tagapagmana ni Kristo at kailangan silang makipagtiis sa Kanya, no? Upang sila ay luwalhating kasama niya. Siya ay luwalhating kasama niya. Kapag ang talatang ito sa 2 Timothy ay kinuha bilang konfirmasyon sa Romans chapter 8 verse 17, yung binasa natin, mayroong dapat gawin bilang katugunan, no, sa kanilang mamanahin, no, sa pagdating ng panahon. Subalit, hindi ito angkop sa kaligtasan ating tinanggap na walang gawa, no, or sa biyaya ng kaligtasan na nasa atin. Of course, sila ay under the law, eh. Meron silang 100% na pagsunod dun sa inutos ng Diyos sa kanila, even during the 7 years tribulation. Bakit ngayon sa pilitan bang pinagagawa sa atin yung kautusan? No, tayo ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Pero tayo, nung tayo ay kumilala sa Panginoon at tinanggap natin yung kaligtasang yung sinasabi niyang salvation by grace, tayo ay natuturing lumakad ayon sa kagustuhan ng Diyos. Yun ang ating natutunan, ano? At tayo ay nagkaroon ng desire, no? To please God. Hindi para tayo ay maligtas. Yung sabi nga dun sa talata, work out your own salvation. Tayo ay naligtas na, no? Not work out for your salvation. Work out your own salvation. It is a present possession, ano? Work out your own, not for your salvation. So, tignan natin yun, ano? Yamang tayo ay nagdurusa na kasama niya. Ito yung sinabi niya, no? Yamang tayo ay nagdurusa na kasama niya. This is 2 Timothy chapter 2,
Or Romans 8:17. Tayo ay maghaharing o maaaring luwalhatiin kasama niya, no, ng ating Panginoong Hesus. Luluwalhatihin tayo, no, nakasama ng ating Panginoong Hesus. Yung isa naman, sa kabilang banda naman, kung tayo ay magdurusa, no, tayo ay maghaharing kasama niya. 2 Timothy chapter 2 verse 12. Ang tanong ko dito, ay ang salita bang naghahari, no? At ang pagiging niluwalhati ay pareho. Yun ang kanilang claim eh. Yung isa, kaya sila magsasuffer, they will reign with Christ. Yung isa naman, kaya sila nagsasuffer para sila ay pwedeng luwalhatihin ng Diyos. That's not the same, no? Hindi parehas yun. In Colossians chapter 3 verses 1 to 4. So ating basahin, no? If you then be risen with Christ, verse 1, seek those things which are above. Continue, no? Where Christ seated on the right hand of God. Ayon sa talata, kung tayo ay muling nabuhay na kasama ni Kristo, ano ang hinahanap natin? Ang mga bagay na nasa itaas. Kung saan si Kristo nakaupo, no, sa kanan ng Diyos. Those things, no? Nakatingin tayo sa mga bagay na makalangit, no? So, verse 2, sabi niya, set your affection on things above. Kung titignan niyo si Apostol Pablo as the minister of the circumcision or the heathen or Gentiles, lagi ang kanyang pagmamahal, ang kanyang desire on things above, no? Not on the things on earth, no? Itoon ang pagmamahal sa mga bagay na makalangit, hindi sa mga bagay sa lupa, no? Yung earthly blessings, earthly kingdom, ito ay blessings for Israel, exclusively to the nations of Israel for 1,000 years. So, in verse 3, for ye are dead and your life is hid with Christ. Tayo ay nakatago, no? Sa ating Panginoong Yesus, sa Diyos, no? Ibig sabihin, hindi na tayo masasaktan, no? Hindi na tayo pwedeng agawin, no? We are hidden God, no? O with Christ in God, no? Sapagkat kayo ay patay na at ang iyong buhay ay nakatago kasama ni Kristo sa Diyos. So that is, yung iba, mayroong pakahatol, no? Ngayon, ang tanong ko sa inyo, paano ka hahatulan? You are already hidden God, no? So, when Christ is our life, shall appear. Pagdating ng ating Panginoon, this is the second coming, no? This is our rapture, not second coming. Ang sabi niya, when Christ who is our life shall appear, this is our rapture, then shall ye also appear with Him in glory. No? Kapag si Kristo na ating buhay ay mahayag, kung gayon, magpapakita rin tayo na kasama niya sa kaluwalhatian, no? Ang makakasama sa kanyang kaluwalhatian ay hindi nagsasalita tungkol sa isang lugar, no? Hindi lugar. So, ang tanging talatang binanggit na kasama tayong maghahari, kasama ni Kristo, ay ang 2 Timothy chapter 2, verse 12. Yun lang, wala nang iba. If we suffer with Him, we shall reign with Him. Pero yun ba sinabi sa iyo as a part of the body of Christ? Kung tayo ay magdurusa, no? Tayo ay magdurusang maghahari rin kasama niya. Kung itatatuhan natin siya, itatanggi rin niya tayo. Ang talatang ito ay may kinalaman sa mga gawa. Remember that, no? Kailangan mayroon kang 100% gagawin, no? Tayong mga mananampalataya sa panahong ito ay walang kinalaman sa mga gawa. Paano ka naligtas? Dahil ba sa gawa? No. We are saved by grace. No? Through faith. Diba? Sabi niya, not of works, lest any man should boast. No? Tayo ay kumpleto na kay Kristo. No? We are complete in Christ. No? And accepted in the beloved. No? Ibig sabihin ng we are complete in Christ, wala nang kulang. Ano pang titignan sa'yo kapag kumpleto ka? Even in an airport, kung pupunta ka ng ibang bansa, pag nakita nila yung mga documents mo and everything, kumpleto ka, papapasukin ka.
Pero kung hindi ka, meron kang kulang, hindi ka, never na i-allowed ka dun sa loob, no? Dahil may kulang eh. But here, we are complete in Christ, ano? And accepted in the beloved. Pag sinabi ng accepted, you are already sealed, you are accepted, no? Go, no? So, walang dahilan para ikaw ay bibigyan pa ng hard time, no? In this earth, no? In the beloved, sabi niya, because Christ is our righteousness, no? So, ang ating katwiran ngayon sa ating Panginoong Jesus, we are righteous, no? In the sight of God. Dahil lamang yun sa biyaya ng ating Panginoong Jesus. Kaya walang sino mang pwedeng magmalaki, no? For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, hindi sa ating sarili. It is the gift of God, no? Not of works, lest any man should boast. Ayon sa talata, malinaw na ang mga gawa ay hindi batayan ng ating relasyon, no? Sa Diyos. O kung paano tayo naligtas. No? So, kaya suriin natin ang talatang ito in 2 Timothy chapter 2, verse 12. At kung tayo ay magdurusa, no? Tayo rin ay maghahari na kasama siya. Kung itatanggi natin siya, no? Ikakaila din niya tayo. Ito ba? Ang doktrinang patungkol sa paghahari ni Kristo ay maraming haka-haka, no? Pag sinabi nating haka-haka, yung ano ba yung term dito? Right term. Yung haka-haka, yung mga pag sinabi natin yung parang kwento lang, no? Yung kwento natin, no? Yung narrative, no? Yung pagka nagpipreach ka, puro mga sinasabi pero wala itong biblical base, no? Hindi biblical base. Ang salitang paghahari ay matatagpuan 168 times, no? Sa iyong Biblia. if it says KJV. So, kasi ang ginagamit ko is KJV Bible, no? So, 168 times sa aking banal na kasulatan na aking ginagamit. Ito ang ibig sabihin nito, no? Upang magkaroon ka ng soberanong kapangyarihan, sovereign power, no? O otoridad, no? Authority upang mamuno o mamahala bilang isang hari o emperador na humawak ng pinakamataas na kapangyarihan, no? Let's say katulad ni George III, no? Siya ay naghari sa Great Britain, no? About 50 years, no? Ganito 'yon, no? Kaya kapag may nagsabi na tayo ay maghahari, ang ibig sabihin ni Kristo ay tayong katawan ni Kristo ay magtataglay ng soberanong kapangyarihan o authority. Ibig bang sabihin ganon? Ito ba ang ibig sabihin nito? Na kung tayo maghaharing kasama ni Jesus, katulad ni George III, tayo magkakaroon ng sovereign power. So, in Colossians chapter 1, verse 16, Colossians 1, verse 16, for by Him were all things created, no? That are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him. And for Him, no? And for Him, sabi niya, lahat ng mga bagay na nilikha sa pamamagitan niya, na nasa langit, sabi niya, at sa lupa, nakikita at hindi nakikita, no? Maging mga trono o mga kapangyarihan o mga pamunuan, no? O mga kapangyarihan. Lahat ng bagay ay nilikha niya at ito ay para sa kanya. Ang doktrina ang ating doktrinang tinanggap bilang bahagi sa katawan ng Kristo ay walang itinuturong pagkakaroon ng kapangyarihan, no? Mamuno, no? Sa mga darating na panahon. Wala 'yon. Hindi tayo mamumuno, no? Saan ang konseptong ito ng paghaharing kasama ni Kristo nanggaling? Saan ba nanggaling ito? Naalala mo na noong inaresto si Paul, noong siya ay nasa daan ng Damasco, ang tanging grupo ng mga tao ay yaong mga naniwala na si Kristo Jesus ay ang Mesias ng Israel, no? Sino ba ang mga yon? Yung mga little flocks, ano? Alam ni Pablo kung sino ang kanyang kinakausap sa mga oras na yon. Of course, alam niya, no? Marami ang nagtuturo na tayo ay maghahari kasama ni Kristo.
Pero kailangan nating ikonsulta sa sinasabi ng banal na kasulatan. Whatever teachings no, na ating maririnig. Of course, ang ating supreme basis is the scripture. Kinakailangan nating suriin, tignan kung ano ba sinasabi ng banal na kasulatan. In James 1:12, ito ang kanilang para suportahin o suportahan ang kanilang claim. Ito yung mga talata na kanilang binabanggit. So, James chapter 1 verse 12. Blessed is the man that endureth temptation. For when he is tried, he shall receive the crown of life. Take note, crown of life, which the Lord had promised to them that love Him. Mapalad, ang sabi sa Tagalog, mapalad ang taong nagtitiis sa tukso, no? Sapagkat kapag siya ay nasubok, siya ay tatanggap ng putong ng buhay. Putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Ang tanging problema dito sa talatang ito, tingnan ninyo, no? Suriin lang ninyo, hindi natin minsan napapansin ito, no? Ang pagkakaroon ng corona ng buhay. Actually, ito ay sa napag-aralan ko kay Larkins, which is one of my favorite dispensational yung dispensational na commentarist, no, si Clarence Larkin, no. Pero siyang five judgment, no. But anyway, ito nabanggit ko lang to dahil nakita ko ito dito ngayon sa ating pagbabasa, no. Ang tanging problema dito sa talatang ito ay ang pagkakaroon ng corona ng buhay. Ay hindi nagbibigay ng corona, ay hindi nagbibigay sa iyo ng karapatang mamuno. Sa kanilang claim, ang corona ng buhay, this is a part na sila ay magkakaroon ng karapatang reigning with Christ, no? Ang sulat na ito ay malapit ng mangyari, ano, sa panahon ng kapigatian, no? During the 7 years, no? Ang sulat ni James ay para sa 12 tribo. Actually, hindi ko pa na-discuss yung pangako ko na God's timeline, no? Anyway, meron akong God's timeline in my first 3 messages, no? In my YouTube channel, ano? Konti lang ang tumitingin doon. Anyway, hindi ko lang alam kung na-post ko sa Facebook, ano? So, ang sulat ni James ay para sa 12 tribo ng Israel, to the 12 tribes of Israel, na papasok sa 7 years tribulation. Sila papasok doon sa 7 taong paghihirap. Hindi ito angkop sa karapatang sa karapatang mamuno, no? Hindi ito yung tinutukoy dito. In 1 Peter chapter 5 verse 4, and when the chief shepherd shall appear, no? Referring to Christ, you shall receive a crown of glory. Crown of glory naman ito, no? Of that fadeth not away. Ang talatang ito is referring sa panahon na kukunin na ang katawan ni Kristo. Pag kukunin na ating Panginoong Yesus ang kanyang katawan, so, sinulatan niya ang mga munting kawan. Actually, si Peter, it was addressed to the little flock, no? Little flock yun, ano? Someday, magkaroon tayo ng survey about Hebrew, James, Peter, John, no? Jude, and Revelation. All these books o epistles, ito yung mga prophetic letters, no? O prophetic books, no? Referring to the Jewish people na papasok during the 7 years tribulation. At walang bahagi ang body of Christ during those days, no? So, kapag bumalik na ang punong pastol, sabi niya na sila ay tatanggap ng putong ng kaluwalhatian. Kahit sa ang anggulo ang talatang ito ay hindi may lalapat, no, sa katawan ni Kristo. Ang sabi nung talata na basa natin sa Colossians chapter 3, when Christ is our life, when He shall appear, we shall also appear with Him in His glory, sabi niya. So, pangako yun. Dahil tayo ay nakatago sa Diyos in Christ with God.
with Christ in God, no? Tayo nakatago. Yung binasa natin Colossians chapter 3 kanina, verses 1 to 4. So dito, tatanggapin pa lang nila, no? During the 7 years tribulation, ano? So, sa Daniel chapter 7 verse 18, but the saints, sabi niya, of the Most High shall take the kingdom and possess the kingdom forever, even forever and ever. Ang salitang mga santo or saints na nabanggit sa talatang ito ay hindi tinutukoy ang katawan ni Kristo. Hindi lahat ng saints sa banal na kasulatan ay katulad ng katawan ni Kristo. Nabanggit natin kanina, in our first part of our message o topic, maraming santo, saints na binanggit ang banal na kasulatan. It is not only one group na tinutukoy ang katawan ni Kristo. Ang kahariang nabanggit sa talatang ito ay ipinangako ng Diyos, remember, no? Sa bansang Israel, yung kingdom, no? Siya ay nakitungo sa bansang ito sa pamamagitan ng ang Diyos, nakitungo ang Diyos sa bansang Israel through prophecy. Through prophecy. Pag sinabi nating prophecy, it is yung kingdom program. Nandun yung mga tipan, nandun yung pangakong kaharian, no? God promised them sila ay maghahari, no, sa bansang Israel, and never promised sa mga other group of people, no, like Gentiles, no, or the body of Christ, no. Hindi ito ang layunin ng Diyos para sa kasalukuyang dispensation. This is not the plan, no, or in this present dispensation. In 1 Corinthians chapter 9 verse 25, and every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now, they do it to obtain a corruptible crown. Pag sinabi natin corruptible crown, ito ay nasisira. But we an incorruptible, no? Ang ating sabi ni Pablo, sabi niya, tandaan natin si Pablo ay may hindi nasisira, no? But tandaan natin si Pablo ay mayroong siyang sulat during the transition period, no, sa kanyang early ministry, no, katulad ng kanyang mga sulat sa mga taga Thessalonians, no, yung Thessalonians, yung Romans, Galatians, and Corinthians, no. Ang mga kasalukuyang nangyayari sa mga panahong iyon ay nakaugnay, no. Saan nakaugnay? Sa aklat ng mga gawa. So, yung mga pangyayari doon sa sulat niya sa Galatians, sa Romans, Thessalonians, yun ang mga pangyayari na nakaugnay sa aklat ng mga gawa. Kaya napakahirap pag-aralan ng Book of Acts dahil it is a transition period. So, kaya ginagawa ko pa yung ating one nutshell na bird's eye view of the Book of Acts para makuha natin na minsanan, ano? So, take times lang sa bigyan nyo one time. So, ito yung mga panahon na ang kanyang ipinangangaral tungkol kay Jesus bilang Messiah. Yung mga transition epistles na yon, ang ipinangangaral ni Apostol Pablo that Jesus Christ is the Messiah, no? Declared by the power of His resurrection, o it is the Son of God, no? So ito ay hindi lamang exclusive sa body of Christ ang address sa kanyang mga sulat na ito. Yung ating binasa, hindi lamang pag nakita natin itong mga transition period na letters na ito, epistles, hindi lamang isa ang kausap ni Pablo. It is not exclusively sa body of Christ. There are also people there na nanampalataya sa Panginoon na ibang grupo that they are not part of the body of Christ, no? So, hindi ito exclusive, no? So, dahil hindi lamang isang grupo, sabi ko nga sa inyo, ng mga tao, no, ang ating makikita sa mga sulat ni Apostol Pablo. Sa 1 Corinthians chapter 9 verse 25, and every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible, no? Ayon dito sa talata, ang bawat taong nagsisikap para sa karunungan, no, mastery, ay mapagpigil sa lahat ng bagay, ano. Ginagawa nila ito upang makakuha ng isang
nasisirang corona. See? Ang kanilang pinapangarap is incorruptible crown. Pagka incorruptible, it means it is unearthly. It's unearthly. Ngunit tayo ay isang hindi nasisira. No? Hindi nasisira. So in 2 Timothy chapter 4 verse 8, henceforth, sabi niya rito, 2 Timothy chapter 4 verse 8, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness. Ito naman, crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. At that day, during the, ito'y nakatuon ito sa second coming, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. Ang salitang corona sa mga talatang ito ay hindi tumutukoy na dapat tayong maghari kasama ni Kristo. No? Yung crown doon, hindi naman ibig sabihin na tayo maghahari ni Kristo. Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa kung sino ang maghahari na kasama ni Kristo? Ano ang sinabi sa atin? Ano ang sinasabi sa atin ng kasulatan tungkol sa paksang ito? Now, tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo. Sa panahon na kasama nila si Jesus. Tingnan natin ngayon ang sinasabi ni Jesus. And Jesus said unto them, verily I say unto you, Matthew chapter 19 verse 28, that ye which have followed me in the regeneration when the Son of Man shall sit in the throne of glory, you also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, na sumunod sa kanya, sa pagbabagong buhay in the regeneration. Ang anak ng tao ay maupo sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. That is the end of 7 years tribulation. Sila naman ay uupo sa 12 trono na humahatol sa 12 lipi ng Israel. Ngayon, ito ba ay tumutukoy sa atin bilang isang hentil? Tayo ba ay hahatol? Hindi ito tinutukoy. Tandaan natin, si Jesus ay hindi nagministeryo. Remember this, Si Jesus ay hindi nagministeryo sa mga hentil, kundi sa mga Hudyo lamang. Remember that. Romans chapter 15 verse 8. Basahin ko sa inyo. Now I say that Jesus Christ was a minister of the circumcision. Kanino? Circumcision. Who are the circumcision? Ito yung Israel. Ito mga Jewish people. For the truth of God. Bakit? To confirm the promises made unto the fathers. So ang kanyang ministering, Christ ministering to the Jewish people, to the circumcision. Sa katunayan, ang kanyang mga alagad ay pinagbawalang huwag tutungo sa mga hentil. Matthew chapter 10 verse 5. Huwag kayong pupunta sa mga Gentiles, sabi niya dun kundi sila ay pupunta lamang sa mga nawawalang tupa ng Israel. By the way, yung sinasabi nilang sheep, never na tinawag tayong sheep. Even Paul never mentioned that we are the sheep. Ang sheep ay ang Israel, Ang Israel. Sa aklat ng mga pahayag, ang body of Christ, the church, ay lilisan dito sa lupa pagkatapos susunod ang ikapitumpong linggo ng Daniel, na yung ang 7 years tribulation. So, in Revelation chapter 5 verses 9 to 10, malapit na tayong matapos. Verse 9, and they sang a new song, sila ay umawit ng isang bagong awit, Then, saying, thou art worthy to take the book. Sabi niya, sino to? Karapat-dapat na kumuha ng aklat and to open the seals. Thereof, sabi niya, upang buksan ang mga tatak niyaon, For thou wast slain and hast redeemed us to God by the blood out of every kindred, and tongue and people and nation. At tinubos mo kami sa Diyos, ang sabi niya, sa pamamagitan ng iyong dugo, mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa. In verse 10, and has made us unto our God
kings and priests. Sino yon? Ang Israel, ano? And we shall reign on the earth. Actually, sa sulat ni Pablo ay nagpatutuo sa mga Hudyo, no? Si Paul, siya ay nagpatutuo sa mga Hudyo, kings, and Gentiles, ano? Subalit sa kanyang paghahari ay walang binanggit sa body of Christ. Wala. Hindi binanggit yun. Ang binabanggit, sinabi ko na sa inyo, ang binabanggit sa 2 Timothy chapter 2, verse 12, to the little flock. And Timothy is part of the little flock. They will suffer, ano? Assuming, during those days, ang ating Panginoong Yesus, dahil malapit na yung end times na yon, sa panahon na yon, na-postpone lang, ano? Na-postpone yung end times. Actually, kung tinanggap nila si Jesus Christ as their King, magsisimula na yung tribulation periods. No? That is the end times. Pero na-postpone. So sa kanilang pagka-postpone, there is hidden in God. And this is the dispensation of the grace of God. So pag wala na yung body of Christ, this is the present dispensation of Christ, wala na yung body of Christ, yung kingdom program na yon, it will again resume. No? At kung ano yung ang programang para sa bansang Israel, covenant yan, kautusan yan, prophecy yan, it will resume, no? Pagka wala na yung church. So, yung ang mula sa Hebrew hanggang sa Revelation, ano? That is a prophetic program. Pag sinabi natin prophecy, hindi referring sa body of Christ dahil kahit sinong propeta, hindi niya nakita o na-mention yung body of Christ, yung church. Church, the body of Christ, I mean. No? Nakita niya yung virgin birth, nakita niya yung resurrection. In between, hindi niya nakita yung church, the body of Christ. No? Church, the body of Christ. Yung sinasabi ng church ni Jesus Christ, in this, sabi niya to, upon this rock, ang sabi niya, I will be this church. That is the messianic church, no? So, later on, meron tayong mga paksa dyan, ano? So, saan ba tayo? Walang nabanggit na body of Christ, ano? Na makakasama niya sa kanyang paghahari. At ginawa mo kami sa aming Diyos ng mga hari at mga pari, ano? Saserdote, no? Yun ang saserdote. At tayo ay maghahari sa lupa. Remember, this is a promise to the nation of Israel. In Exodus chapter 19, verse 6, Exodus chapter 19, verse 6, and you shall be unto me a kingdom of priests, and we shall reign on the earth. Sabi niya, ang pangyayaring ito ay pagkatapos ng panahon ng kapighatian, no? This promise, no? Mangyayari yon. Ang mga Hudyong papasok sa millennial kingdom at maghaharing kasama ang Panginoong Jesus, no? Ang katawan ni Kristo ay hindi mga kingdom priest, hindi kingdom priest o maharlikang saserdote, no? Sa paghahari ni Jesus sa lupa, no? In Exodus chapter 19 verse 6, malinaw, this is a promise to the nations of Israel, no? So kailangan nating i-rightly divide yung word of God para maunawaan natin, no? Hopefully mabilisan nating talakayin yung itong tawag dito, itong God's timeline, ano? In Revelation chapter 22 verse 5, and there shall be no night there, and they need no candle, no? Neither light of the sun, for the Lord God giveth them light, and they shall reign forever and ever, no? And hindi magkakaroon ng gabi doon, ano? So of course, yung kasama nila, yun ang liwanag. Sabi ni Christ, I am the light of the world, ang sabi niya, no? So he's the light. At hindi nila kailangan ng kandila o liwanag man ng araw, no? Sapagkat binibigyan sila ng Panginoong Diyos ng liwanag at sila ay magiging hari magpakailanman, no? So, ang Panginoong Jesucristo, kung ang pangako ng Diyos sa bansang Israel ay makalupang paghahari, kung ito ay makalupang paghahari, no? Ito ay sa bansang Israel. Sa katawan ni Kristo naman ay makalangit na pagpapala, no? Ito yung pagpapala. Sa bansang Israel, it's an earthly blessing, and for the body of Christ, it's spiritual o heavenly blessing, no? Sa parehong paraan, the bride of Christ ay ang Israel. The bride of Christ, iyon ang Israel.
at hindi ang katawan ni Kristo, no? Si Yesu Kristo ang ating ulo at hindi natin groom, no? O asawang lalaki, no? Ang ulo ay hindi ang bride. Ang katawan ay hindi ang bride ng ulo, no? So Christ or Israel is the bride of Christ. Makikita natin sa yung sa Jerusalem na bumababa, no? Later on we will magkakaroon tayo ng topic about that, no? Revelation chapter 5 verse 10, and has made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. At ginawa mo kami sa aming Diyos. Sabi niya, mga hari at mga saserdote. Ano? Now, sino ang maghahari sa lupa? Ang tanong, sino bang maghahari sa lupa? Well, ayon sa ebidensya na nakita natin sa mga talata, kailangan ang katawan ni Kristo, no? So, ano sabi niya? Kailangan ng katawan ni Kristo ay hindi kasama sa paghahari, no? During the millennial kingdom. Ang pangakong ito na paghahari ay sa bansang Israel, sapagkat sila ay gagawing mga maharlikang saserdote. Hindi tayo maharlikang saserdote. We are not a kingdom priest. Ang mga kingdom priest ay ang mga bansang ang bansang Israel, no? So, kung titignan ninyo yung ating mga topic sa mga nakaraan about the Testament, mayroong mga nakaugnay dito na mga topic, ano. Anyway, pansamantala muna natin putulin ang ating pag-aaral, kapatid. Hopefully, next time, I will announce, no, kung ano ba ang ating itatopic. So, let us close in prayer, no. Lord, marami pong salamat sa pagkakataong ito na yung ipinagkaloob sa amin ng kalakasan upang kami ay pag-aaral sa inyong mga salita. At salamat po sa inyong mga banal na salita na aming tinutunghayan na makapagbibigay kaunawaan sa aming buhay, sa aming pag-aaral. At maraming salamat sa mga kapatid na nagibahagi sa aming pag-aaral na ito. Dalangin ko na patuloy mo kaming bigyan ng kaunawaan upang maunawaan namin ang aming mga pinag-aaralan sa inyong mga salita, at upang kami ay lumago sa inyong kaunawaan. Kaya marami pong salamat maging sa mga taong makakarinig ng mga mensaheng ito. Nawa, Panginoon, bigyan mo din sila ng unawa upang maintindihan namin itong aming pinag-aaralan. At marami rin pong salamat sa kaligtasan na pinagkaloob mo po sa amin, na tanging sa biyaya mo lamang kami ay naligtas dahil dun sa death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ, na kami po ay nagkaroon ng kaugnayan sa inyo. At dalangin ko po, Ama, sa aming pag-iwahiwalay, kayo po ang patuloy na manguna sa aming buhay. At sa aming susunod na pag-aaral ay aking makasama ang aking mga kapatid na ito, at patuloy mo po silang pagpalain. Po ang aking hiling at dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Salamat, bro. Emerson, kumusta ka dyan? At ganun din si Brother Joe. Bro, thank you sa watching. And then si Brother si Pastor, no? Pastor Chris, thank you po sa iyong presence. At ganun din si Brother Mark, no? Ng aking may bahay, at maraming salamat, purihin ng Diyos sa ating naging pag-aaral sa oras na ito. Bye for now, and to God be the glory. See you next time, no?